Nung nag-search po ako, ang lumabas yung anghel ay nasa chapter 16, kung hindi ako nagkakamali, ng Genesis. So, yung anghel po ay walang kakayanan upang mag-create ng tao, umulwika ng tao dahil siya ay nilikha lang din. So, tunay na sinabi na may kausap ang Diyos at pinatunayan ko yan sa 126 ng Genesis na may kausap ang Diyos. Na ito nga po yung talata. Sabi dito at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating langis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isla sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisuusad sa lupa. So, tunay na may tatlong Diyos. At ang sabi pa dito, kasi nag-iwan tayo ng tanong nung nakaraan, na nandito na ba yung Diyos nung wala pang pasimula? Nung nakaraan na linggo po ay iniwan po yung tanong na yan at pinatunayan niya sa Proverbs 8. Chapter 8, Proverbs chapter 8 verse 22. Na ganito po ang sinasabi. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pasimulan ang kanyang magagawa ng una. So kung gagawa tayo ng timeline, last days, time pass, last days. Ang sabi, ito yung panimula sa Genesis. Ang sabi po dito, inari ako ng Panginoon ng pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una, doon sa Genesis. Ang sabi po sa 23, ako'y nalagay mula nung araw, mula nung wala pang pasimula, bago nilikha ang lupa. Yung bago nilikha ang lupa, kasi dito sa Genesis 1 verse 1, ang sabi po rito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So wala pang lupa, wala pa yung universe, meron ng Diyos na nag-i-exist dito. Wala pang pasimula. Ano po? Ang sabi po rito sa 23, ako'y nalagay mula nung araw, mula nung walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Dahil nilikha ang lupa, sa Genesis 1 verse 1, na binasa po natin ngayon lang. At sabi sa 24, ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana. Bago ang mga bundok ay nailagay, bago ang mga burol ay nailabas. Samantalang hindi pa nilikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanlibutan. Sabi sa 27, nang kaniyang itatag ang langit, nandun ako. Sabi niya, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sabi sa 27, bago niya nilikha ang langit, nandun ako. So may Diyos na nag-i-exist dito. Wala pong masimula. Ito yun. Ang sabi sa 28, nang kaniyang patibayin ang langit, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nabigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos, ng kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Ang sabi sa 30, nasa siping nga niya ako. Then I was by Him. So, yung tanong, kung ang Diyos ba ay nag-i-exist nung wala pa pasimula, yes po, nandito na siya. Ayon sa Revelation 1:9, ako ang Alpha at ang Omega, ang panimula at ang wakas. Siya yung Diyos na tinalaki natin ng nakaraan na makapangyarihan sa lahat. Ito yung patunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa John 1:14, ang pasimula, mali po yung patay. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung Word na yon, nagkatawang tao sa verse 14. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ang gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang tanong diyan, sino yung nagkatawang tao? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi diyan, ang berbo ay Diyos. So, isang patunay yan na nagsasabi na Diyos ang ating Panginoong Kristo. Philippians 2:5-8. Mga karon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y nang kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So, pantay ko siya sa Diyos. Kundi bagkos inubad niya ito at taga niyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasay na sumpungan sa anyong tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa cross. So, dalawang talata na nagpapatunay na siya ay Diyos. Ito yung isang talata na nakakapagtaka po. Hindi pa siya pinapanganak, nandito na siya, nag-i-exist na siya sa pamamagitan ng bato. Kung maalala ninyo yung kwento nung ano po ito sa mga books ng mga pambata. Sabi niya dito sa Numbers chapter 20 verse 7, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni Aaron na iyong kapatid at magsalita kayo sa bato sa harapan ng kanilang mga mata at ibibigay ni Aaron ang kanyang tubig dahil ang mga kasama ni Moises po rito ay mga nagreklamo dahil sabi nila, papatay mo ba kami sa gutom dahil wala kami mainom, wala kami makain dito. Mabuti pa doon sa Ehipto, itong tagpo po kasi na to ay sila ay galing sa Ehipto na yung pinalayan sila sa pagkaalipin. Ito yun. Nung nasa ilan na sila, ang dami nang reklamo. Nagugutom kami, nauuhaw kami, kaya sabi niya, papatay mo ba kami sa gutom? Kaya nanalangin si Moises sa Panginoon. Ang sabi niya, hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni Aaron na iyong kapatid. At magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata at ibibigay ni Aaron ang kanyang tubig. At ikukuha mo sila ng tubig sa bato, sa ganito ka iinumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. Sabi sa verse 9, ginawa ni Moises ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng iniutos sa kaniya. At pinisan ni Moises at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng bato. At kanyang sinabi sa kanila, mga kinig kayo ngayon at na mga mapaghimagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa bato? At itinas ni Moises ang kanyang kamay. At pinalong makalawa ang bato ng kanyang tungkod. At ang tubig ay lumabas na sagana. At uminom ang kanilang mga hayop. Yung binabanggit na bato po roon sa Numbers ay ang ating Panginoon si Kristo po yun. Nasa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Ang lahat ng siinom ng isang ininindig ayon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila sa ilang. At ang batong iyon ay si Kristo. Makukuha po natin yung context nito ay nasa verse 1. Dahil wala pong binanggit na Moises po rito. Ang sabi dito sa verse 1 ng chapter 10, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman ng ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain din ayon sa Espiritu